morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Sing to the Lord, for we are His. Praise His holy name. For His anger lasts for a moment, but His favor would last for a lifetime. I will rejoice in the Lord. I will rejoice
in the Lord. Sing to the Lord, for we are His. Sing to the Lord, for we are His. Praise His holy name. Holy name. For His anger lasts for a moment, but His favor lasts for a lifetime. I will rejoice in the Lord. I will rejoice in the Lord. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Forever and ever. Amen. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord, dwell in the house of the Lord, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Forever and ever. Good morning, Jesus. Good morning, Doc. Surely goodness and love will follow you all the days of your life. Yan. Magandang umaga. Kaninang umaga paggising ko, sabi ko, Wednesday na ulit bukas. Akala ko Martes ngayon. Linggo pala. Hindi ko na... Linggo... Ay! Kulang nga ako sa tulog, no? Oo nga. Ang ibig ko sabihin, linggo pala kahapon. Akala ko Monday kahapon, kaya sabi ko, Martes na, bukas Wednesday na. So, ano, yan yan. Kailangan ko yata nga ng pahinga eh, no? Ha? Lalabas tayo ulit kasi Wednesday. MECQ. Today ay MECQ na po, ano? Ang MECQ ay kaparehas din na halos ng ECQ. Hindi pa rin pwedeng lumabas ang seniors at saka minors. Oo, parehas din eh. Ang nagkaiba lang sila, yung mass gathering, restricted na lang. Nung nakaraan, hindi pwede. Ngayong MECQ, restricted. Yun lang, ang pagkakaiba. Tsaka yung domestic yata na ano, pwede na, no? Flight. Oo, i-check nyo po mga kapatid, ha? Kahit na po MECQ, kung wala naman pong gagawin sa labas, stay home pa rin po mga kapatid. Ano po? Mami Paz, stay home? Si Mami Paz talaga eh, no? Thank you, Lord. Okay. Ang atin pong word for today ay Ephesians 4:17-24 after po nating manalangin. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, buong puso po kaming nagpapasalamat sa magandang araw na binigay mo po sa amin. Thank you po, Lord, sa kagalingan ng aming mga sakit. Maraming salamat din po sa malakas na pangangatawan. Salamat po, Lord, sa walang sakit na paggising. Salamat din po, Lord, sa pagkain na meron kami sa kainan. Meron po kaming bahay na tinitirhan.
At higit sa lahat, Lord, maraming salamat sa proteksyon niyo po sa aming lahat. At Lord, tinataas po namin ang araw na ito sa inyo. Kasama po, Lord, ang panalangin namin sa mga kapatiran namin na may mga karamdaman sa oras na ito. At meron pong mga dalamhati. We pray, Lord, for comfort sa kanilang lahat. At healing sa kanilang lahat, Lord. And peace. Alam ko po, Lord, na Christian or non-Christian have to go through all of this dahil ito po ay kasama sa buhay. Pero ang pinakamaganda pong parte ng nananatili at naglilingkod sa inyo ay kahit kailan hindi mo kami iniiwanan. No pinapabayaan man lamang po, Lord. Kaya for that, we are very grateful, Lord. At sa araw na ito, Lord, punong-puno po kami ng pasasalamat sa inyo. Minsan pa, Lord, kayo po ang manguna sa araw na ito. Mangusap po kayo, Lord. Lahat po kami ay nakikinig at naghihintay ng mensahe po ninyo and instruction for all of us today. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, maraming salamat, mga kapatid. Unang-una po, bago po tayo dumako sa ating VOTD, kami nga po pala, ang Comfy Family po ay nakikiramay sa pamilya ng mga Emnase, ng mga Borja na din, Ernie, Ernie Emnase, Borja family, kay Sister Leonie, dahil si Sister Butchay ay na kay Lord na ngayon. Thank you, Lord, po sa comfort ng madala-dala ng salita ng Diyos sa buong angkan. Thank you, Lord. Sa araw po na ito, ang atin pong word ay makikita po natin sa Ephesians 4:17 to 24. Ito po ay magpapatuloy pa rin ng ating Resurrected Life na ginawa po nating series, mga kapatid. At para po sa araw na ito, we will talk about the new man. The new life that we have in Christ. Sabi po rito sa Ephesians 4:17 to 24, "This I say, therefore, and testify in the Lord, that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk, in the futility of their mind, having their understanding darkened, being alienated from the life of God, because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart, who, being past feeling, have given themselves over to lewdness, to work all uncleanness with greediness. But you have not so learned Christ. If indeed you have heard him and have been taught by him, as the truth is in Jesus, that you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to the deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness." Gusto ko pong basahin sa Tagalog din. Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo. Huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan kaunti man lang. Wala na silang inatupag kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutuhan na ninyo ang katotohanang nasa Kanya. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay.
Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang larawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Pagdating po kasi sa subject ng pagbabago, lalong-lalo na sa pagbabagong buhay, parang lahat po tayo sang-ayon doon. Thank you Lord tayo dyan. We're all for it. Pero ang nangyayari po, sana wag na tayong dumaan sa dapat nating pagdaanan para makuha natin yung bagong buhay na to, ang sabi ng marami. Yan po ay yung pinag-uusapan pa rin natin nung nakaraan. Na marami nga po sa atin, gusto nating may magbago sa ating buhay, gusto nating umayos ang ating buhay, pero ayaw nating daanan yung dapat nating daanan para makamta natin yun. Yun po ay ang gusto lang natin ng mga benefit but not the responsibility. And the change that we long for na mangyari po sa buhay natin, hindi po mangyayari nang hindi po tayo dumadaan doon sa mga dapat nating pagdaanan. Kasi yun po ay kasama sa proseso ng pagbabagong buhay. Ang idea po kasi ng pagbabago ay maganda sa ating mga pandinig. At nagugustuhan naman natin. Pero para sabihin mo na kailangan magbago ako ng buhay, kailangan meron akong gawin, kailangan meron akong pagbabagong gawin sa buhay ko para makuha ko yun? Hindi ba pwedeng wag na lang dumaan doon? Hindi po. Hindi po talaga mga kapatid. So, if we claim to believe in Christ po, tapos nabubuhay po tayo ng kaparehas pa rin ng pamumuhay natin bago natin siya nakilala, kailangan po nating i-reevaluate kung ano ba talagang gusto natin sa buhay natin. Dahil hindi po nga po pwede yun. Sabi ko nga po sa inyo, ang sabi ni Einstein, yun po ay kahangalan. Sabi, yun po ay kalokohan na gagawin mo pa rin yung dating ginagawa mo tapos mag-e-expect ka ng ibang resulta. Hindi nga po pwede yun mga kapatid. So, ang ating pong pagbabagong buhay, becoming a Christian, mga kapatid, requires repentance. And not just repentance. It requires true repentance, mga kapatid. At ang true repentance is not a one-time event in our life. It is a day-to-day process. Pag sinabi niyo pong process, ito po ay unti-unti at medyo merong katagalan. Pero kapag ito ay sinunod mo at ginawa mo, you will get there. So, ang repentance po is not a one-time event. Proseso po ito sa buhay natin. Totoo po yun na nung nakilala natin ang Diyos, nagkaroon talaga ng radical change sa atin. Pag sinabi mo ng radical, talagang matinding pagbabago. Kasi, alalahanin niyo po, nung nakilala po natin ang Diyos, yung instant, ano yung instant na pagbabago na napansin po ninyo sa sarili ninyo, mga kapatid? Halimbawa si Brother Bong, nung nakilala mo ang Diyos, ano yung instant change na naramdaman mo? Ano yung nagbago instantly? Para kay Brother Bong, ano yun? Gumaang ang pakiramdam. Nang wala ka pang ginawa, tinanggap mo pa lang ang Panginoon, hindi ba? So, may radical change na nangyayari po sa buhay natin. Lahat tayo, mga Kristiyano, no? The moment of salvation, by imparting the new life sa atin ng Panginoon, may nagbago talaga. Pero hindi tayo totally na nabago in an instant at agad-agad tayo ay nabago. Ang totoo po niyan, kaya sinasabi ko pong it is a process sa ating lahat. Ako po ay naglilingkod sa Panginoon ng 33 ba? Mga 36? 30 plus years. Na, Ang bata ko?
Oo, kasi na kay Lord ako 18 pa lang ata ako noon. 16 or 18, uma-attend na ako ng prayer meeting. Pero nung ako ay nag-full-time, ako ay 22 ako nung kinasal tayo. Worker na ako noon. So, mga 20 siguro, 21 na nag-full-time. Pero hanggang ngayon, mga kapatid, meron pa ring binabago ang Diyos sa akin. Yun po yung sinasabi ko na it's not a one-time event. It is a process. Pag proseso, mahaba po yun at dahan-dahan. Pero kapag sinunod naman po natin tong lifetime changing ng ating Panginoon sa atin, we will be created into the image of Jesus Christ. Ano yung awitin natin? Little by little, He's changing me. Mali yata ang tono ko, no? Noel, paano yun? Ano umpisa? Jesus is... Ang aga no? Nod, babaan natin, Nod. Little by little is changing in every way. Little by little every day. Jesus is changing me. Mataas pa rin. Since I made a turnabout face, I've been growing in His grace. Jesus is changing me. He's changing me. My blessed Savior, I'm not the same person that I used to be, though it's been slow growing, but there's a knowing that someday perfect I will be. So, kahit na dahan-dahan, sabi po rito, ano yung inawit ko, no? There's a knowing that someday perfect I will be. So ito po ay proseso, mga kapatid. And since it is a process, every now and then, we have to be reminded kung papaano alagaan at gawin itong proseso na ito. Dito kasi sa Ephesians na binasa po natin sa 17 to 19, binigyan po tayo ng napaka-nakakatakot na picture ni San Pablo kung ano po ang nagiging buhay at karanasan ng mga taong walang changed life. In-enumerate po niya doon, di ba? Sabi doon, futility in their mind. Baga, walang kabuluhan ng mga naiisip. Darkened in their understanding. Nabubuhay pa rin ngayon sa kadiliman. Ang pinakamasaklap, excluded from the life of God. Ang sabi doon. Because of the ignorance that is in them. Dahil, ang sabi niya doon, pinatigas ang puso. So, nakakatakot po na picture ang ibinigay sa atin ni San Pablo dito para po sa isang buhay na walang pagbabago dahil kay Kristo. Hindi nagbago, walang changed life. Ang changed life po, mga kapatid, sabi niya sa verse 20, but you did not learn Christ in this way. Ang changed life po kasi stems from the transformation that God works in us through the gospel. Mga kapatid, through the gospel, as we put off the old life and we have to put on the new life. So, sabi ko nga sa inyo kanina, ang pagbabago na inaasahan natin sa buhay natin, meron tayong gagawin. Hindi ho tayo po pwedeng nakaupo lamang at naghihintay.
meron gagawin on our part. Meron po tayong gagawin dito. At yun ay pag-aaralan din po natin. At ngayon, ibibigay ko po sa atin dito through, dun sa binasa rin po natin, na yung change life na minimithi po natin is a process. And sa process na ito, meron pong mga pamamaraan sa proseso na yan kung papaano po magkakaroon tayo ng change life or new life na gusto po natin. Ang unang-una po, ang pagbabagong buhay na gusto po natin comes from knowing Christ personally. Okay. Personally po, it begins when you learn Christ. Alam niyo, maganda itong learn Christ na ito. Kasi ang sabi niya, you did not learn about Christ, but you learn Christ. Magkaiba po yung you learn about Christ, tsaka yung you learn Christ. Kaiba po yun, mga kapatid, ha? Yung sa Job 42 verse 5, yung awitin na, I have learned of thee by hearing, but now my eye seeth thee. I have learned of thee but now my eye seeth thee. So, ang ibig pong sabihin nito na you learn Christ o hindi you learn about Christ, ang ibig sabihin po nito ay natutunan mo, na-experience mo mismo si Kristo. Marami po kasing pwedeng matutunan mo about kay Kristo. Buksan nyo lang ang TV, ang dami ng mga channels na pinag-uusapan tungkol kay Kristo. Mag-radyo kayo, ganun din po. Mag-Facebook kayo, ang daming nagpo-post ng Word of God. That's how you learn about Christ. Diba? Pumunta ka sa prayer meeting, makakarinig ka ng mga pagtuturo tungkol kay Kristo. That's how you learn about Christ. Pero iba pa yung you learn Christ. Ito yung sinasabi ni Job na dati naririnig lang kita, naririnig ko lang ang tungkol sa iyo, pero ngayon na-experience ko na. And experiencing Christ will not come without you knowing Christ on a personal basis. Kaya nga po, personally siya. That's how he mean when he said, learn Christ, not learn about Christ. Alam niyo po, pag binuksan natin ng Biblia, malalaman mo ang lahat ng gusto mong malaman kay Kristo. But it doesn't make you a believer, kapatid. Pwede mong matutunan ng lahat ng bagay na yan. Para siyang subject sa school. Na kapag ka nagbasa ka ng nagbasa at pag-memorize ka ng nag-memorize, malalaman mo, mapupuno ka ng kaalaman tungkol doon sa pinag-aralan mo. So pag binasa mo ang Biblia, mapupuno ka ng kaalaman tungkol kay Kristo. But unless na-experience mo mismo si Kristo, na-experience mo mismo ang salita ng Diyos, you will not learn Christ. You will only learn about Him, but you will not learn Christ. So you have to enter into a personal relationship with the Lord for you to learn Him. Alam niyo po, once na natutunan mo si Kristo, hindi mo lamang natutunan ang tungkol kay Kristo, alam niyo ba mga kapatid, marami sa atin, meron po bang nagsabi sa inyo na huwag ka nang magmura, masama yan? Sasabihin ng iba, naninigarilyo ka pa? Hanggang ngayon, huwag ka nang manigarilyo. Karamihan sa atin, may narinig na ganon, pero hindi tumigil. Pero nung na-experience mo si Kristo dahil nagkaroon ka ng personal relationship sa Kanya, anong pag-uugali meron po tayo na tumigil nang walang nagsasabi sa atin o nagfo-force sa atin na itigil yun? Ang ibig sabihin po nun, na-experience mo na si Kristo. Kasi yun na ang nagtulak sa iyo, yun na ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ka ng pagbabago sa buhay mo. You learned Christ. You did not only learn about Him, but you learned Christ. Okay? Kasi kung about Christ lang, para ka pong historian. Di ba? Para ka lang historian.
na sinulat mo kasi alam mo kung sino yung mga naunang mga presidente, kung ano yung mga nangyari. Halimbawa, yung mga sumulat ng history po natin, sa ngayon, mga gumawa ng mga libro natin, maaaring yung sinulat nila nung unang panahon, narinig lang din nila kasi syempre hindi pa sila nabuhay nung panahon na yon, hindi ba? So parang ganun lang po tayo. Alam lang natin, natutunan lang natin, pero hindi natin siya na-experience. So, pag sinabi ditong you have to learn Christ, you have to experience Christ on a personal basis. And that is where the change that you are longing for begins. Doon lang po, mga kapatid. Tapos, ang sabi niya, I know that you have heard Him. Okay? Ang pagbabagong buhay na inahangad po natin ay nag-uumpisa when you hear Christ. Again, hindi po sinasabi po ritong when you hear about Christ. Ang sabi niya, when you hear Christ. Ano pong ibig sabihin po nitong when you hear Christ na to? Ito na po yung sinasabi ko sa inyo kanina na kapag nakarinig kayo ng mga salita ng Diyos, parang ganito po yun. Ito po yung mga nagsasabi, grabe no, nung nagpipreach kanina si pastor, parang talambuhay ko yung sinasabi niya. It is as if it is the Lord mismo ang nagsasabi sa iyo. At yun ay ginawa mo dahil itinuring mo na yung mga salitang narinig mo sa bibig ng Diyos mismo nang galing. Yun po ang sinasabi ritong hear Christ. Hindi po hear about Christ, but you hear Christ. Kahit na kahit na mga workers, sa oras na ito, akong nagsasalita. Pero hindi nyo po itinuturing na ako yung nagsasalita. Lagi nyo pong sinasabi na parang si Lord ang nagsabi sa akin mismo. Yun po ang sinasabing you hear Christ. Kasi marami po ang mga nakarinig, pero ano yung sinasabi natin? Narinig mo lamang, pero lumalabas sa kabilang tenga. So, hindi mo narinig si Kristo. Kasi kung narinig mo dito, tapos lumabas sa kabila, hindi ganun yon. Kung talagang narinig mo si Kristo, yung narinig mo na sinabi niya sa iyo, ina-apply mo at ginagawa mo. Like for example, nagkakaroon ka ngayon ng conviction, mga kapatid. Kasi kung wala ka nun, wala sa iyo yung urge to change what you are doing ngayon na alam mong mali kung wala kang conviction. Kasi, sige ka na lang ng sige kasi di ka naman ako convict na eh. So, yun po. When you hear Christ, ang sabi rito, ino-open ng Diyos ang mga bingi nating pandinig. Yung mga deaf ears natin, ino-open ng Diyos. Kaya ngayon, natututo na po tayong makinig sa Kanya. Nakakarinig na tayo. At yung pakikinig natin na yun yung nag-eengganyo sa atin to hear more. Diba? Kaya ngayon, magseset ka na ngayon ng devotion mo sa Panginoon to hear more. Nagkakaroon ka na ng desire to hear more from Him. Kasi narinig mo na siya ng narinig talaga. Yung true sense of hearing. Na siya mismo ang nangusap sa iyo. Hindi tao lamang, hindi circumstances lamang. Ang basa mo sa lahat ng bagay na yon, ang Diyos mismo ang kumakausap sa iyo. At yun po ay isa sa mga proseso para po magkaroon tayo ng bagong buhay. Ang bilis naman ng oras. Kakadalawa pa lang siya. Tomorrow na lang. Pero kailangan matapos ko to kasi tomorrow iba yun eh. Bilisan ko na lang. Ang changed life also begins when we are taught in Christ. Pag sinabi mo pong taught in Christ, alam nyo, basahin nyo po yung chapter 1 ng Ephesians. Puro in Him, in Christ. Tignan niyo sa chapter 1, verse 1, sabi niya, faithful in Christ. Sa chapter 1, ulit sa verse 3, sabi niya, we have received every spiritual blessing in Christ. Sa verse 4,
sabi niya, God chose us in Him before the foundation of the world. Sa verse 7, in Him we have redemption through His blood. Sa verse 9, ang sabi rito, He made known to us the mystery of His will which He purposed in Him. Sa verse 10 and 11, sabi, in Him we have obtained inheritance. Sa verse 13, in Him we have been sealed with the Holy Spirit of promise. Sa verse 20, God's surpassing power towards us was revealed in Christ when He raised Him from the dead. Puro in Christ dito sa chapter 1 na ito, mga kapatid. Because the blessings that are ours ay naging atin because we are in Christ. At yung mga blessings na yan will pile up in your life if you are in Christ. Magpatuloy ka in Christ. Puro in Christ. So if you are in Christ, ang sabi rito, you are taught in Him. Tinuruan ka in Him. Grabe no mga kapatid, kasi alam nyo po, pag sinabi mong taught in Him, it means to be taught from the standpoint of this new relationship that we have in Him. Again, babalik ako dun sa unang sinabi ko, this newfound relationship in Christ will pile up all these blessings that you have and will have in the future dahil proseso nga po ito habang ikaw ay na kay Kristo. Ibig sabihin din ito, hiwalay kay Kristo, wala ka. Apart from Him, we are nothing. At kailangan po nating tanggapin ang bagay na iyon. That only in Him, we could have this new life na that we long for, mga kapatid. Okay? At ang pinakahuli po, ang changed life or new life na gusto po natin ay mag-uumpisa din po when we know the truth that is in Jesus. The Scripture is the perfect embodiment of Jesus. Okay? Yung Scripture po ang perfect embodiment. He is the embodiment of the truth, which is the Scripture. Kaya, kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, ang sabi po rito, how can you learn in Christ? How can you be taught in Christ? And how can you hear Christ kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos? And He is the embodiment of the truth. Kaya mga kapatid, lagi po namin po kayong ine-encourage. Actually, ako nga, giniguilt trip ko na kayo para mag-memorize lang po ng mga pinag-aaralan po natin dito. Why? Because it is very important that we continue doing all these things para po yung ating bagong buhay na ine-enjoy natin ngayon ay wag mawala at magpatuloy pa ito ng paglago in Christ. Kaya po, hindi po madali. Hindi madali. Proseso nga po siya. At meron tayong responsibilidad na gagawin dito sa new life na ito. Ngayon, bukas, pag-aaralan po natin. Kasi alam nyo ba, merong mga infinitive na mga salita na ibinigay dito. Sabi nga, lay aside, be renewed, and put on. Yan ang mga pag sinabi nating infinitives, mga kapatid, ang ibig sabihin po nito ay infinitive. Ay, hindi ko makita yung aking nakuha. Di bale, bukas naman na yan eh. So, tatlo po yun, mga kapatid. Lay aside, be renewed, and put on. Kaya, yun po yung natin, ililay aside natin. Tapos, ano yung isusuot natin? Di ba? Ano yung babaguhin sa atin? Ba't kailangang may pagbabago ng kaisipan? At yan po ay itatakil natin bukas. Kaya, abangan nyo po mga kapatid, ha? Thank you, Lord. Halagaan natin yung bagong buhay na yan, mga kapatid, dahil ini-enjoy naman natin na yan.
Alagaan natin na wag nang bumalik sa dati. Okay. Thank you, Lord. Sa araw po na to, belated happy birthday, Sister Lori. Kailan ang birthday ni Sister Lori? Oy, di natin nabati Sister Lori. Sister Lori Carriaga, belated happy birthday. Kapatid. Ano daw? Happy birthday, Sister Lori, sabi ni Brother Bong. Belated happy birthday, Sister Lori. Oo. Sa araw na to naman, birthday ni Sister Mercy Lalog ng ating Lipa Outreach. At birthday din Sister Vicky. Sister Vicky Tavora ng ating Agoo. Happy birthday, Sister Vicky. Kamusta din kay Brother Bing. And happy birthday kay Sister Vicky Alanggilan. Araw ng mga Viking sa araw na ito. Sister Vicky Alanggilan ng ating Italy. Sister Vicky, happy birthday. Ano daw, 70 yet? Ni Sister Vicky Alanggilan. Hindi halata, no? Napakapustura kasi ni Sister Vicky eh. Oo. Kaya happy birthday po sa inyo, mga kapatid. Ha? Ay, mali ako. Hindi pala 70. Ang 70 pala, si Sister Millet. Sorry po, Sister Vicky. 66th birthday ni Sister Vicky. Oy, kaya naman pala hindi halata kasi hindi pa siya 70. Oo, di ba? Sinabi naman natin na hindi. Kaya pala hindi siya mukhang 70 kasi hindi pa siya 70. 66th birthday ni Sister Vicky. Oo, sorry naman po mga kapatid. 1955, magkaedad sila ni Pastor. Oh, may gusto ng jacket. Oo. Thank you, Lord. Ayan, happy birthday po mga kapatid. Brother June Gonzales ng Mendez Prayer Group. Happy birthday po sa inyo. Sister Jam. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Enjoy your special day, mga kapatid. O ngayon po, dadako na po tayo sa pinag-uusapan natin. Kaya yung ating mga kapatiran, 186 ang nakalagin sa ating Comfy page. Excluding those who are watching sa inyo pong mga watch party. By the way po, encourage natin yung mga nanonood sa watch party natin na manood na mismo sa Comfy FB page. Para naman po makita natin yung mga pangalan nila at mabati rin natin sila. Okay, dako na ngayon tayo sa pinag-uusapan natin. Mga kapatid, we are taught in Christ and we have learned Christ. Kaya continue mga kapatid kasama po itong ating ginagawa na ito. 186, pero ilan na Sister Jam ang nag-ready na? Less than 10. Very good. Continue doing that, mga kapatid, Baligtarin ko kaya, I-reverse natin yung ating mga kapatiran. Siguro po tignan po natin siya na importante sa buhay natin para magawa po natin siya. Importante po na ma-memorize natin siya. Bago po ako tumawag at mag-game na po kayo, ang atin pong memory verse. Nakailan na tayong memory verse? Pang-13. Ngayong, okay. On Thursday, we will rest dito sa ating 10 Commandments.
On Thursday, ang gagawin natin, pag tumawag po ako dito, hindi 10 commandments ang inyong 10 commandments plus. Oo. May plus, oo. Oo, may plus din ang regalo. Diyan kayo magaling. Ang gagawin natin, 10 commandments plus the memory verses. Okay. Ganito na lang ang gagawin natin. Hindi ko naman po sinabing memorize ninyo lahat yon. Halimbawa, tignan lang natin kung ilan ang ating, yes, as many as you can remember. Including yung last year na memory verse. Oo. Oo, hindi ko naman sinabing lahat, di ba? Sabi ko nga, as many as you can remember. So for this week, ang ating memory verse ay 1 Chronicles 16:23. Ang nakalagay po dyan, sing to the Lord, all the earth. Proclaim the good news of His salvation from day to day. Again, sing to the Lord, all the earth. Proclaim the good news of salvation from day to day. Kaya ako nga inulit ingay nila Nold Siguro nag-umpisahan na sila ng memorization. O, sige na nga, tignan natin kung bakit maingay si Mama Leia. Mama Lei, magaling yan si Mama Lei sa memorization. Okay. Tawagin natin si Mama Lei. Oo. Alam niya ang 10 commandments, no? Ilan ang BP mo ngayon? Ilan BP mo ngayon? Tingnan mo, hindi mo alam ang BP mo ngayon. Oo. Kahapon nag-appear kami. Pares kami ng BP Ay, bumaba ako ngayon. 130 na lang ako, over 90. Konti na lang. Getting there. O, Mama Lei, sige, go! Okay po. They should not have any other gods before me. They should not make idols. They should not make other gods before me. Bumalik ka sa 1 minute. Ulit po. Ulit, Lei. Gusto mo, Mama Lei, tanggalin mo na yan. Ako maglalagay. Para hindi ka mahirapan. Si Mama Lei ay asawa ni Papa Roger. Okay. Opo. O, sige, Malay. Go. Opo. They should have any gods before me. They should have not make idols. They should not take the name of the Lord in vain. They should keep the Sabbath day holy. Honor your mother and God. Honor your father and God. Mother. Kinakabahan siya Huwag kang kakabahan. Memorize niya yan. Memorize niya yan. Nandun ka na sa pang-apat ka na. Honor your father Honor your father and your mother. Thou shalt not murder. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false against. Thou shalt not bear false witness against neighbors. Thou shalt not covet. Diyos ko, kuhanan nyo nga ng BP ka agad si Mama Lei. Baka tumaas na yung BP. Sabi niya, tingin nga ng kamay mo. Pawis na pawis yung kamay niya. Kinakabahan, okay. Po. Oo, okay. Maglaba ka na. Ayan. O, pipili ka. Downy or sabon? Isa lang.
Dahil yung kalahati akin, tinuruan kita. Okay. Thank you, Lord. Alam nyo, nakakakaba talaga rito. Minsan, memorize mo sa bahay, pero the moment na nandito ka na sa harapan, yun na. Nakakakaba na talaga, mga kapatid. Ayan, dumami na po ang ating ready na. Wow. Thank you, Lord, ha. Ang dami nating mga ngayong araw na to. Holiday ba ngayon? Praise God, mga kapatid. Hindi holiday ngayon, ha? Pero, they have heard from God. So, nakarinig talaga sila kay Lord sa araw na ito. Out of 193, today, tayo ay ang dami Yay, thank you, Lord. Marami na po yan sa lagay na yan. Ilan sila, Jam? 14. Wow! Record-breaking yan, ha? Nanay Clemen. Sister Laura Danganan, si Nanay Aning, si Sister Klang, Sister Odette nga, siyang unang-una talaga eh. Sister Glo, si Ate Pia, wow, si Sister Rita Manggao, Maria Daniela, Pilak, okay. Sister Jean Claudette. Sino si Jean Claudette? Anak din ni Mar. Si Odette? Sister Josie Gelido. Sister Weng Kawilan, Ninong Lito, at Sister Josie Nacional. Dami nila. Thank you, Lord. O, sige, Jam. May humabol. Si Ninang Kit. Nakahabol pa. Hulimandaw at magaling. Nahahabol pa rin. Okay. Si Kadyo. Sister Josie Gelido. Okay. Tawagan natin si Kadyo. Kadyo. Tawag ko dyan eh. Baka kala kung ano siya no? Gerera kasi yan eh. Sugod ng sugod kahit saan. Kaya, tawag ko dyan ay Kadyo. Yun nga lang, hindi sumasagot agad-agad. Kadyo, sumagot ka. Wala. Kadyo. 2. Binibilangan ka na ni Mama Ched. Ayun! Good morning! Bakit naman katagal bago sumagot? Ala! Ay, umikot-ikot na! Hello, good morning sa lahat. Thank you, Lord. Ayan. Kadyo, nasaan ka? Okay, sige. Number 1. O, Timo, hindi nga. Ayan. You shall have, okay na? Okay. Nawawala po ang Ayan. Good morning. Sige po, start ako. Okay. Ay. Sige, Kadyo, start ka na. Sandali daw, nagbubuklat ng Bible. Teria. Ay! Go! Yeah. Teri. Go, Kadyo! Sister Ri. Oh! Wala po, lost connection ako eh. Mahina ang wifi. Okay. Number 1.
You shall have no other gods before. You shall have no other gods before me. You shall make no idols. You shall not take the name of the Lord in vain. Keep the Sabbath day holy. Honor your father and mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness against your neighbor. Thou shalt not covet. Yay! Thank you, Lord. Your word have I hidden in my heart that I may not sin against thee. Thank you, Lord. Dapat kinanta mo yon. O, hindi ba? Nawala na talaga siya. Tinapos lang niya ang 10 utos. At siya'y umalis na. Kadyo, andyan ka pa ba? Ayan, nandyan pa siya. Kadyo, andyan ka pa ba? At nagpadiretso pa siya ng buhok, hindi ba? O, di ba no? Straight ang buhok niya. Para dito. Kaya lang hindi straight ang internet connection niya. Kaya congratulations, Sister Josie. Okay ka na? Kamusta si Dave? Kaya sabi ko, wag na lang. Ay! Kamusta si Dave? Yes, andito ako. Andiyan ka. Thank you, Lord. Late na late. O, ngayon lang siya Nagano ang pinagpraktisan. O, di ba? Sobrang late ang usapan natin. Kailangan ko maghintay muna sa'yo. O, tinan mo, naghihintay siya. O, ngayon lang niya It's going better. Thank you, Lord, kapatid, sa mga prayer. Yan. Thank you, Lord. Congratulations, kapatid. At aabutin tayo ng 4 years bago matapos ang usapan natin dahil sobrang late ang dating sa'yo ng mga sinasabi ko. Ayan. Kadyo, ang ganda ng buhok mo. Ang ganda mo ngayon. Bagay sa'yo. Oh, di ba? Hindi pa raw siya naghilamos niyan. May partida pa. Partida pa pala yan sa kanya, ha? Okay, God bless. Thank you, Lord. Bye. Oh, ayan, si Kadyo, ready. At with matching reband ng kanyang buhok. Thank you, Lord, at si Dave ay getting better na. O, kasi nag-positive din siya dahil dun sa work niya, sa hotel kasi siya. So, thank you Lord po sa pagpapagaling ng Diyos sa ating lahat. Ngayon naman po, dako na po tayo sa ating new song of the week. At itong awitin na ito ay composed by Minister Ray Danganan na hindi na bumalik dito. Pwede na yan, Minister Ray, ha? Okay. At ito po ay in-interpret ni Brother JJ Orlina. Thank you, Lord po, ha? Pakinggan po natin, ang title ay Acts 4:12. Gawin natin siyang memory verse. Kasi ang title niya, Acts 4:12. Oo. So, pakinggan po natin ito at matutuwa po kayo sa ating kapatid na magbabahagi sa atin ngayon tungkol sa surprise po. First time ba? First time. O sige, abangan niyo po pagkatapos ng ating new song of the week. Sarili ay matubos, hindi kayang mabayaran, tubusin sa kamay ng Diyos.
bayad sa kanyang buhay, halagang sakdal-taas. Gaano mang halagang hawak niya'y hindi sapat. Sarili ay matubos, hindi kayang mabayaran, tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay, halagang sakdal-taas. Gaano mang halagang hawak niya'y hindi sapat. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan ng buong sanlibutan. Pagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan ng buong sanlibutan. Pagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan ng buong sanlibutan. Pagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos, ang ibinigay ng Diyos, ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po muna manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Mahal namin Diyos, tanggapin po ninyo ang aming pasasalamat sa biyaya ng buhay at sa mga buhay mong mga salita na patuloy mong ipinagkakatiwala sa amin. Nagpapalinis po kami sa iyo ng aming mga puso at isipan sa anumang kasalanan na natitira pa sa amin, nang wala pong makahadlang sa biyaya ng tamang pangunawa at sa pagsasabuhay ng aming maririnig sa iyo sa mga susunod na mga sandali. Pangunahan mo po kami sa aming pag-aaral sa oras na ito. Kayo po ang maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Colossians 3, verse 1-4, binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo.
Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makahahati sa kanyang karangalan. Ang ating pong pamagat ngayong umaga, I am a new creation, at yung ating subtitle, The Resurrection Power and How It Changes My Life. Kinuha po muli natin ito sa Colossians 3, verse 1-4. Kaunting sharing lang po tungkol sa ginawa ng Diyos sa aming buhay. Maaga po kaming nakaranas ng kaginhawaan sa buhay. Pareho po kaming may hanap buhay ni Pastor JB. Siya po ay contractor at the same time, nagtuturo sa State College sa amin, sa College of Civil Engineering sa Batangas City. Ako naman po ay may hardware sa Lipa para sa mga walk-in clients, pero mas malaki po ay para sa supply ng mga material sa construction business ni Pastor. Makapamilya po kami at mga taong simbahan din, pero napansin po namin na ang mga oras para sa kanila at sa simbahan ay naaagawan ng trabaho namin. Hindi nagtagal, halos Sunday lang kami nakakasama-sama ng buong pamilya. Puntang simbahan, kain sa labas, pasyal sa gustong halos uwian na agad ng maaga. Disappointed ang kita namin sa mga bata. Ang naging paborito expression na lang ay babawi na lang next week. Ayaw po namin ng ganito. Idain po ni Pastor sa Diyos ito. Lately lang na-share niya sa akin. Pero hindi kami makabitiw sa negosyong ito na maganda naman ang takbo. Worse na nangyari, nagahari na po sa amin ang lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Ito po ang naging tugon ng Diyos sa amin. Please take note po. Ngayon ko lang nalaman na ito pala ay nasa Bible. Share lang sa akin ni Pastor. Sa Revelation 2, verse 2-4, alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mo sila'y huwad. Alam ko ring matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo nung una. I believe ito ang naging sagot sa amin ni Pastor. Dumating ang mga hindi inaasahan. Hindi na po kami nakasingil sa government projects. Marami din ang mga client namin sa hardware ay halos hindi nagbabayad. Nagka-problema pa po kami sa subdivision dinidevelop namin. May nagdidemenda po sa amin, may nagka-claim sa lupang aming nabili sa bangko. Hindi po kami sanay dito. First case na naranasan namin. Ang hirap po. Hanggang gabi, pagkatapos ng hearing, nasa isip pa po namin. Ang hirap makatulog. Para lang po matapos na, ibinigay po namin ang lahat na hinihingi. Mga loting kinuha nila sa amin, hindi na namin pinabayaran. Pero samang-sama po ng loob ko. Ang dagdag pa dito, may mga utang po kami sa aming mga suppliers na noon ay lagi kaming update. Pero dahil sa tumigil na halos ang cash flow namin. Pati po bahay namin ay may notice na sa bangko dahil nga lumaki na ang mga arrears hanggang sa sinurrender na nga namin ayon na rin sa payo ng ama ni Pastor at sa kanila kami pinatira kasi wala din naman silang kasama doon. In summary, halos inubusan kami sa mga napundar na ari-arian. Ibinenta po namin halos lahat para mabayaran ang lahat. Napunta kami sa Maynila sa paghahanap ng mapapagkitaan na walang puhunang malaki ang kailangan, pero mabilis at malaking pagkakakitaan dahil sa tindi ng aming pangangailangan. Galing kami sa bankruptcy, and our time is running out for us. We are not growing any younger, and our children ay magkakalis na. They need to have a strong and stable financial backup. Salamat sa Diyos, dinala kami sa Philistine, kung saan namin nakilala roon ang Comfy. At sa pagtsatsaga ng mag-asawang Brother Lito at Sister Mila, hindi kami napawalay sa Diyos at sa halip, lalo pang lumalim ang aming tamang relasyon sa Kanya. Dagdag ko lang mga kapatid, approve po kami sa Australia at may nagyaya sa amin sa USA. Pero mas pinili ni Pastor na manatili sa Pilipinas dahil sa lumalaking mga bata. May ibang offer kay Pastor sa Manila, may salary pa, pero mas pinili niya ang Philistine.
Nasabi ko rin sa iba na nagdadalawang isip kami kung sa sales nga ba o hindi. Kasi sabi ng mga kaibigan naming madre, ingat kayo, marumi sa sales. Na makita namin ang kompi sa Phil Estate at marinig na si Lord, sabi ni Pastor JB, safe tayo dito. At naganap po sa amin ang 3 John 2. Mahal kong kaibigan, dinadalangan kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan tulad ng iyong buhay espiritual. So, dako na po tayo sa ating lesson. Newness of life. May reflective question po dito. What does it mean to live after the resurrection of Jesus? In Colossians 3, Paul tells us to live a Christian life that is real, effective, and makes a difference. In other words, live and act like Esther people, resurrection people. As Christian, we must open our heart, use our land ahead, and use our feet to follow the will of the Lord. That is what the Lord wants us to do and where the Lord wants us to go. Number 2, the power of Christ's resurrection in my life. Dahil wala po akong mahagilap na tamang salita, colloquial phrases ang aking ginamit. Ito yung mga ordinary and informal but familiar words sa marami sa atin. To be able to live a resurrected way of new life, the Lord gifted us the following. First, the gift of a new heartbeat, passion. Passion, things we are passionate about, have our attention. Inside each part of us, there is an emotional focus and passion. These are interests and things that give us life. Nagbibigay sa atin ng kasiglahan sa kakaibang buhay. Kailangan mamili ako mula sa passion sa pagdami ng pera o iasa mo sa Diyos ang lahat sa pagpapadami ng salita ng Diyos. In Matthew 6, verse 24, no one can serve 2 masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Ito ang aking life verse in Matthew 6, verse 33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. And my financial statement is in Malakay 3, verse 10 to 11. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Emphasize ko lang po yung sa verse 11. Hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamunga ng mga saganang sa inyong mga ubasan. Takot na po akong maulit ang nangyari sa amin. Thank you, Lord, sa inyong blessed assurance. Pangalawang gift ay a new mindset. Sa Proverbs 20 verse 5, a plan in the heart of a man is like deep water, but a man of understanding draws it out. Mula sa ating Bible verse for today, sa Colossians 3 verse 1, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Ang pagtutuunan ninyo sa isip ay ang mga bagay na nasa langit. Naalaala ko lang, may nagsabi ng ganito, God loves us the way we are, but He loves us too much to leave us that way. Mahal tayo ng Diyos anuman ang inyong kalagayan, pero hindi niya hahayaang ganyan ka na lamang. Binigyan niya kami ng mga direksyon, change of direction, una, an about face 180 degrees, a change of direction resulting in a change of destinations, heaven-bound. Ang second, change of action, from a sinful lifestyle to virtuous living. And third, change of motives, from love of money to love of His words, from rebellion to submission and delight. The Lord made me to delight in the things of God. He made my purpose, feelings, and understanding fresh and different. The Bible seems to be a new book,
and though we may have read it before, there is a beauty about it which I never saw before, and which I wonder, and not having perceived, hindi ko nakita o pinansin o naunawaan noon. Glory to God! I have read the Bible, the whole Bible from Genesis to Revelation, and read it 3 times already for the whole lockdown, and still delighted. Magpatuloy ako dahil sa mga revelation at illumination sa aking buhay. Thank you, Lord. There are new feelings toward all people, a new kind of love toward family and friends, a new compassion never before felt for enemies, and a new love for all mankind. Ang pangatlong gift of the resurrection is a new footsteps. In Efeso 6 verse 15, isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. And in Matthew 28 verse 19 to 20, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautispohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kung mayroong malaki ring pagbabago sa aming buhay, ito yung kagalakang mag-outreach from far north to far south hanggang sa madala sa lipa sa aming mga kamag-anak. Share ko lang sa inyo mga kapatid, simula na mag-lockdown, ngayon lamang naging buo ang marami sa boat and family namin ni Pastor JB. Sabado sa aking mga angkan, linggo kay na Pastor JB ang angkan. Na-develop rin ang relationship namin spiritually sa aming mga batchmates sa high school. May regular na kaming fellowship sa kanila every Saturday at 9 a.m. to 11 a.m. kasama ang mga taga-ibang bansa. Na-lockdown sila to give time for the Lord. Ang pang-apat ay new handshakes, lending hands. God wants to direct our hearts, emotion, our head thoughts, our feet to go to preach the good news, but also lending hand in actions. Living after being raised from the dead, that is resurrected life, includes activity. A spiritual gift is given to each of us so we can help each other. In Galatians 6 verse 2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa, sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. At sa Deuteronomy 15 verse 11, kailan may hindi kayo mawawala ng mga kababayang mga ngailangan. Kaya sinasabi ko sa inyo, ibukas ninyo ang inyong palad sa kanila. At isa pa, sa 1 John 3 verse 17-18, kapag nakikita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinutulungan, masasabing bang siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayo magmahal sa pamamagitan lamang ng salita, subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. The Word of God is true. The Word of God inspires and makes us enjoy this gift of lending hands. Sa Psalms 37, verse 46, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyo makakamtan. Ang iyong sarili sa Kanya italaga, tutulungang ganap kapag ikay nagtiwala. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Ang buhay ba ninyo ay nasa katanghali ang tapat na? Bago magdapit hapon, mga senior gawin na ninyo ito, mga kapatid. So in conclusion, this pandemic lockdown teaches us valuable and worthy lessons in life. Ang isa dito ay ang katotohanan, ang lahat ng mabubuting bagay ay galing sa Diyos. Ito'y bunga rin ng power of Christ's resurrection. Magnilay tuloy, ito pala ang nagustuhan at patuloy na nagpapalakas sa akin para mabuhay ng naiba at matagumpay. Opo, ito ang power na nagbago sa dati kong personality at total na pagkatao. Mas specific, mas madaling intindihin. Sundan mo lang ang sinasabi ng Diyos ng Holy Spirit. Ito ang isa sa mga benefits sa amin ng pandemic na ito. Very academic, sabi nga ni Brother Enold. Thank you, Lord. Awitan natin si Lord, mga kapatid, bilang pasasalamat
sa lahat ng ginawa sa atin ng Diyos. Mga kapatid, ang akin pong huling gagawin ay awitin itong ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kay buti mo sa buhay ko, Panginoon, pag-ibig mo'y nararanasan bawat saglit. Wala na akong masasabi pa, kundi pasasalamat. Ang buhay ko'y iaalay sa'yo. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa iyo. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa iyo. Pasasalamat ang handog ko sa iyo. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2.